Mga kababayan, magandang hapon, magandang araw. Si Ka Eric po ito, kasama ko si Brother Pambansang Loyal, Ka PL, at si Brother Marwin. Duterte Fist Bump! Kami po ay sumusubok na magkaroon ng aming sharing of knowledge. I consulted Brother Ka PL, siya po yung Pambansang Loyal na talagang loyal sa kaibigan. Kaya PL, siya po ang nag-encourage sa akin. Si Marwin po, ay sila naman po ay mga Dabawinyo vloggers. Sila po ay mga nagmamahal sa bansang Pilipinas, hindi lamang para kay Pangulong Duterte. I requested si Brother PL, si Brother Marwin, para ako po ay mabigyan ng tinatawag na crash course o instant tutorial. No? Kung magtataka kayo bakit naka Muslim attire po si Brother PL, siya po ay convert. Balik Islam, no? Yeah, he is a balik Islam na individual. Nagmamahal po siya sa mga katuruan ni Allah, ni Prophet Muhammad, at nirerespeto po natin ang kanyang buhay na tinatahak. Pero in my friendship sa kanya, sa kanila nila Marwin, never po nilang pinabayaan si Ka Eric sa aking paglalakbay, mga kababayan, para ako ay mabigyan ng agapay, guidance, tip kung paano na ang aking advokasya at ang aking pagbibigay ng mga pag-analyze, pagmumulat sa taong bayan ay ma-convert ko into economic benefit. In short, ma-monetize, no? Kaya kung mapapansin nyo, I requested si Pambansang Loyal, sabi niya, try mo Ka Eric, kahit mga 10 minutes video muna, upang nang sa ganon, ayan, no, kukuhanan ko sila ng aking parang interview, at gagawin ko, i-upload ko, magpapaturo ako, para kahit saan daw ako, pwede ako makapag-upload ng recorded video, no? Brother Ka PL, ikaw munang tatanungin ko, mga kababayan, ililipat ko ang camera kay Brother Ka PL, no? At pakinggan nyo, bakit siya sumama, sila ni Marwin, sa pagkilos ng mga retired generals, no? Retired officers ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, doon sa harap ng batasan pangbansa, at galing pa sila ng Mindanao, siya lalo na, at pati kagabi nagpuyat sila sa harap ng Camp Aguinaldo. Why do you do that right now, Pambansang Loyal Brother and Brother Marwin? Ako, unang-una, nagustuhan ko siyempre yung hangarin nila ba na itigil na ang korupsyon. Kung kinakailangan palayasin si Martin, palayasin. Mabuti na lamang at nagkusang loob yung tao na bumaba. Di masasabi ko na nagtagumpay yung ginawa namin doon sa harap ng House of Representatives. Pero ayon nga sa mga sinasabi namin doon habang nung naroon pa ako, meron pa tayong isang mas malaking laban na dapat kaharapin. Na sa ngayon, mahirap siya labanan, pero kinakailangan natin kumilos para magtagumpay tayo doon sa pinakamalaking laban natin. Sana kayong mga kababayan natin na nakakapanood itong video na to sa YouTube channel ni Ka Eric, samahan niyo po kami para magtagumpay po tayong lahat. Ganun na rin sa mga ginagawang pagtitipon ni Ka Eric Celis, samahan niyo rin po kami. Suportahan niyo po kami. Ako, wala akong pinipili na mga grupo ni ganyan, grupo ni ganito, grupo ni ganire. Wala akong pinapanigan dyan. Lahat kaibigan ko kasi yan. Palakaibigan ako eh. At higit sa lahat, gusto kong ipakita rin yung mga kaganapan sa aking YouTube channel. Kasi meron din po ako mga subscriber na hindi po nakakarating sa mga iba't ibang YouTube channel, kundi sa akin lang. Kasi loyal ho sila. Kaya ko sila sadyang puntahan lahat ng mga event na yan na angkop po sa ating mga kagustuhan. At higit sa lahat, para naman po yung sa ating inang bayan, no? At higit, wag tayong maloko, wag tayong manakawan. Yun ang ayaw natin nun eh. Yun lang kay Rick. Ayun. Maraming salamat kay Brother Pambansang Loyal. At tutorial ito pero interview na rin. Si Brother Marwin po, loyal din ito sa lahat ng pagtitipon namin sa EDSA man o sa Liwasang Bonifacio. Marwin,
bakit mahalaga ang boses ng mga retired military and police officers sa ganitong mataas na antas ng pagsubok na hinaharap ng ating bayan, lalo na sa political crisis and sa issue ng malaganap na korupsyon. Mahalaga po sila kay Eric para sa akin, no? Kasi sila po yung magiging parang sandigan ng mga taong bayan na walang boses na maglabas ng kanilang saloobin. Kasi may mga taong bayan tayo na natatakot dahil nga po na hindi naman simple yung kinakaharap nating problema dito sa bansa natin eh. Kaya nga po kami sumama sa mga ganyang organisasyon, kahit sino po sila, as long as na nilalabanan ang problema ng bansa natin tulad ng korupsyon, ng mga illegal, kahit sino po ang organisasyon yan, walang problema, sasamahan po namin hanggang sa dulo ng aming hininga. Kaya nga po nananawagan kami paulit-ulit sa mga kasamahan natin or mga kababayan natin na nanonood man dyan. Sana po kapag may mga pagtitipon tayong ganito, sana po makisa po kayo at masamahan niyo po kami para mas mapatibay pa po natin ang ating nilalabanan ng problema sa bansa natin. Yun. Mga kababayan, this is a trial, no? Tinuruan ako ni KPL, sabi niya, ipahiga mo ang kamera mo ka, Eric. Kaya medyo raw pa ito. Hindi ko pa talaga alam paano i-upload. After nito, mga 10 minutes, no? Mag-upload kami. Tuturuan niya ako para sabi niya kahit saan ako, kung hindi man live event, I can do my analysis, I can do my commentary. Eric, ako naman magtatanong sa'yo. Sige. Ako naman magtatanong sa'yo. Sa darating na September 21, ano ang gagawin natin? Ano ang magiging, kahit yung initial lang ng mga agenda na kilos na gagawin natin sa September 21, iparating mo sa mga kababayan natin para kita paano may idea na sila at higit sa lahat, imbitahin na rin natin sila. Sige. Si Brother PL po, palagi nag-interview yan dati sa akin. Si PL, si BMR. Ngayon, nagpa-tutorial ako sa kanya, kaya parang tawag nito raw. No? Hindi siya naka-rehearse. So tinanong niya ako ano ang agenda para sa September 21, ano ang panawagan. Ano? So sagutin ko, Brother PL, with your background ni Malwin, mga kababayan, ang September 21 po will be the historical call of different political persuasions, different political organizations, religious groups, and ordinary mga Pilipinong mamamayang Pilipino. Ang common agenda, hindi tayo tumatahimik at hindi natin tinatanggap na manunumbalik ang korupsyon, ang pandarambong sa kaban ng bayan. Regardless of religious affiliation, regardless of political persuasion, regardless kung saan po tayo nakalinya, maka Duterte, maka Marcos dati, o maka Romualdez dati, kung na-realize mo that it is very scandalous na hindi tayo pwedeng manatiling tahimik, lumabas po tayo sa September 21. At may mga activities na naka-line up po. Halimbawa, Brother PL, Brother Marwin, sa September 19 bukas, ini-invite ko po si Brother Pambansang Loyal, sina Malwin, to join sa Kalampagan ng Bayan, September 19. Diyan sa labas lang, sa may gilid lang ng EDSA Shrine, this will be noise barrage. 11 a.m. Brother PL, mga kababayan, Brother Malwin, 11 a.m., 1 hour and a half, and then pagka 12:30 to 1 o'clock, disperse muna. And then pagka 5 p.m., manunumbalik ang mga mamamayan after office hours, Friday, ang mga gustong sumama, dyan pa rin sa gilid ng EDSA Ortigas. Okay, by September 21 po, ang grupo ng Marcos alis dyan at ng Bangon Sambayanan will be at the EDSA Ortigas Junction area. Kailan yan? September 21, 8 o'clock in the morning up to the 12 noon. Dahil Brother Pambansang Loyal, by 12 noon magkakaroon ng Holy Mass. Ang EDSA Shrine area, pangungunahan ng mga grupo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, no? CBCP. At the same time, nandyan din po ang iba't ibang kulay. Pero tayo ay may separate program. September 21, 8 a.m. po hanggang mga 12 noon, there will be daluyong ng mamamayan upang ipanawagan ang pagpapalayas na kay Marcos at Romualdez bilang punot dulong kriminal. Sa pananagutan nila,
sa paglaganap ng pagkakaroon ng tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption. Anong end game natin, Brother PL? We are planning to devote our time, mga kababayan, na mapukaw po ang mamamayang Pilipino nang sa ganun po ay magkaroon ng mapayapang people power wherein ang panawagan ay Marcos resign, Romualdez resign, at the same time, we are appealing to the armed forces of the Philippines na pakinggan po nila ang hinaing ng mamamayan that they can declare later on the withdrawal of support from the Commander-in-Chief para magkaroon po ng constitutional succession of power. Yan po ay mga panimulang hakbang na pag-uusapan namin ni Brother Pambansang Loyal at nila Brother Malwin, no? At dahil po dyan, nirecord namin ito at susubukan namin i-upload dahil naabot na namin ang 10 minutes. Para at least alam din nila, yung mga schedule. Yan. Brother Malwin, thank you and KPL. Kasama ko po ang dalawang kaibigan natin, mga tagapagtanggol ng ating demokrasya, tagapagsulong ng kabutihan ng mabuting pamamahala laban sa korupsyon at pandarambong at para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Ito si Ka Eric, kasama ko si Brother Pambansang Loyal at si Brother Malwin, at kami po ay nananawagang mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Mabuhay! Ito po si Ka Eric. Kita-kita kits, September 21, 8 o'clock in the morning, EDSA Ortigas Junction, 8 to 12 noon. Bukas, Noise Barrage, Kalampagan ng Bayan, EDSA Ortigas, 11 a.m. and then 5 p.m. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino with KPL and Brother Malwin.